May mga biktimang namatay ng galit at ayon sa ilan, hindi sila bumabalik para magpakita. Bumabalik lang sila para maghiganti. At sa Japan, may isang kaso raw na baka nangyari talaga yon. Noong 2009, may isang 19-year-old working student sa Japan, si Miyako Hiraoka. Tahimik yung lugar nila. Halos walang krimen. Kaya nung bigla siyang hindi umuwi isang gabi, agad itong napansin. Ang huling message niya sa parents niya, pauwi na ako. Pero hindi siya nakarating. Sa CCTV footage, huling nakita si Miyako. Nagtatapon siya ng basura sa likod ng mall kung saan siya nagtatrabaho. Around 9:16 p.m. After nun, wala na. Parang naglaho. Walang nakakitang umuwi siya. Walang nakakitang dumaan siya sa usual route niya. At ang mas nakakatakot, may isang lugar na lagi niyang kinatatakutan. Isang madilim na daan na napapalibutan ng mga puno. Kung saan pakiramdam niya, may nakatingin lagi sa kanya. At doon huling pinaniniwala ang may nangyari. At makalipas lang ng ilang araw, may natagpuan sa bundok. Hindi cellphone, hindi bag, kundi isang pugot na ulo. Part 2, kung gusto mong malaman kung anong ginawa sa kanya at bakit mas nakakatakot yung kaso na to. Natagpuan ang pugot na ulo ng isang working student sa Japan. Pero yun pa lang ang simula. Sa Mount Garyo, may isang lalaking naghahanap lang ng kabuti. Pero ang nakita niya, ulo ng tao. Hindi na makilala, punong-puno ng sugat. At habang hinahanap ng pulis ang ibang parte ng katawan, isa-isa nila itong natagpuan. Putol, hiwa-hiwalay. Tinapon sa iba't ibang parte ng bundok. Kalaunan, nakumpirma na si Miyako iyon. At doon lumabas ang mas malala. Bago siya pinatay, binugbog muna siya. Sinakal at pinutol ang mga parte ng katawan niya. Habang lumalabas ang detalye ng kaso, balot sa takot ang buong lugar. Pero hindi pa doon natatapos. Dahil may isang live TV report na may nakuha daw na kakaiba. Habang nagre-report sila sa mismong bundok, may narinig ang mga nanonood. Isang boses, mahina, babae, umiiyak. At ayon sa ilan, ang sinabi raw, ang sakit, bakit ako lang? Doon nagsimulang magbago ang kwento. Hindi na lang ito murder case. Dahil 2 araw matapos makita ang ulo niya, may nangyaring kakaiba sa lalaking pinaghihinalaan. Part 3, dahil dito napapasok kung aksidente lang ba ang lahat o may naghiganti. Kung aksidente lang to, bakit parang iba yung nangyari sa loob ng sasakyan? May isang suspect, may history. May sasakyan na tugma sa mga nakita ng witness. At nang i-investigate siya, nakakita ang mga pulis ng ebidensya, mga larawan ni Miyako, bago at pagkatapos ng krimen. At sapat na yun para ituro siya bilang may gawa. Pero bago pa siya tuluyang maharap sa hustisya, may nangyari. Noong November 8, 2009, may mga driver na tumawag sa emergency. May sasakyan daw na paulit-ulit bumabangga sa gilid ng kalsada. Pagdating ng mga pulis, nasusunog na. Sa loob,
yung suspect at yung nanay niya. Ang mas nakakatakot, ayon sa mga witness, hindi sila nagtangkang tumakas, hindi sila sumigaw, hindi sila gumalaw. Nakatitig lang sila sa harap. Parang may nakikita silang iba, hanggang sa matupok sila ng apoy. At dito na pinagdugtong-dugtong ng mga tao yung boses sa bundok at sa mga nangyari sa suspect. Na baka hindi pa tapos si Miyako. Aksidente lang kaya yon? O may biktimang namatay sa galit na bumalik para siguraduhing may kapalit yung ginawa sa kanya? Ikaw, naniniwala ka ba na may multong naghihigante?